Bible in the book of Acts chapter 27 verses 21 to 44. Bear with me mga kapatid. Hallelujah. The book of Acts chapter 27 verses 21 to 44. At po ang sabi mga kapatid sa Tagalog, at nang maluwat nang hindi sila nagsisikain, ay tumayo nga si Pablo sa gitna nila at sinabi, mga Ginoo, nangakinig sana kayo sa akin at hindi umalis sa Kreta at nailagan ang kapinsalaan ito at kapahamakan. Sa 22 ang sabi, at ngayon ay pinamamanhin ko sa inyo na inyong laksan ang inyong loob sapagkat walang buhay na mapapahamak sa inyo kundi ang daong lamang. Sapagkat ng gabi ito ay tumayo sa tabi ko ang anghel ng Diyos na may-ari sa akin at siya ko namang pinaglilingkuran na nagsasabi, huwag kang matakot, Pablo, kailangan ikaw ay humarap kay Cesar at narito ipinagkakalob sa iyo ng Diyos ang lahat ng kasama mo sa paglalayag. Verse 25 ang sabi, kaya nga mga Ginoo, laksan ninyo ang inyong loob sapagkat ako'y sumasampalataya sa Diyos na mangyayari ayon sa salita sa akin. 26, sapagkat tayo'y kailangang mapatpat sa isang pulok, datapwat nang dumating ang ikalabing-apat na gabi, samantalang kami pinadpad sa hangin sa magkakabila-bila at sa dagat ng Adrotiko. Nang magkahating gabi, sinasampataya na sapagkat sa mga magdaragat na sila ay nangalalapit na sa inyong lupain. And verse 28, wala pa rin. Amen? Praise the Lord, praise the Lord. Ay nangahulog sila ng apat na sinipete sa hulihan at inibig mangumbaga na. Verse 30 sabi, at sa pagpipilit ng mga mangdaragat na magantanan sa tao at nang maibaba ang mga bangka sa dagat na ang dinadahilan ay manguhulog sila sa mga supite. Talon tayo mga kapatid sa verse 40, at inihulog ng mga sinipete at kaniyang pinabayaan sa dagat samantalang kinakalag ang mga tali ng mga ugit at nang may taas na nila ang hangin ang layag sa unahan ay nagsipatungo sila sa baybayin. Verse 41, basahin po natin mga kapatid. Basahin po natin mga kapatid. Datapwat pagdating sa isang dako na pinagsasalubungan ng dalawang dagat ay kanilang sinasag ang daong. At ang unahan ng daong ay napabunggo at tumigil na hindi kumikilos. Datapwat ng pasimulang magkawasak-wasak ang unahan sa kalakasan ng mga alon. Verse 42. At ang payo ng mga kawan ay pagpapatayin ang mga bilanggo upang ang sino may huwag makalangoy at Verse makatanan. 43 po. Second to the last. Datapuan ang senturyon sa pagkaibig na iligtas si Pablo ay pinigil sila sa kanilang balak at ipinag-utos na ang mga makalangoy ay magsitalon at mga unang magsidating sa lupa. Last verse mga kapatid. At sa mga naiwan ang iba ay sa mga kahoy at ang iba naman sa mga bagay na galing sa daong. At sa ganito nangyari na ang lahat ay nangatakas na ligtas hanggang sa lupa. Pinagpala ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal salita. Let us pray mga kapatid. Pag natin si Sister Darren. Hallelujah, Lord Jesus, muli Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, we praise your name, Panginoon. We glorify your name, Panginoon. Ngayon
Namnamin namin, O God, yung mga mensahe mo na maging dala-dala namin, maging baon namin, Panginoon, hanggang sa paglabas namin sa iyong bahay-sambahan, O God. Nalalabas kami, O God, dito na punong-puno, O God, ng pag-asa, punong-puno ng lakas, punong-puno ng pagpapala, O God, na nagmumula sa iyo, O God. Once again, O God, anoint your servant, Panginoon. Let your will be done, Panginoon. Ngayong oras na ito, we praise you, we magnify your name, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let everything that has breath say, praise the Lord. Praise the Lord. And let's be giving you the subject that says, facing the storm in life. Amen. Facing the storm in life. Bago ka makakaupo, mga kapatid, pwede mong kamayan ng iyong katabi at sabihin mo, facing the storm in life. Amen. Facing the storm, yeah, you're facing. Tayo po'y makakaupo na, mga kapatid. Facing. Praise the Lord. Hallelujah. Facing the storm. Hindi po, mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat sa pribilehiyo. Tayo po ay makakasamba sa ating pong Panginoon. Amen? Meron po tayong tinatawag, mga kapatid, na tatlong bagyo. The three main storms happen in the Bible. Ito pong topic ko nito, mga kapatid, ay napapanahon sa ating pong mga buhay. I don't know kung ano po ang iyong pinagdadaanan at iyong pagdadaanan pa. Marahil ikaw ay nasa middle ng iyong bagyo sa buhay. Maaaring ikaw ay papunta pa lang sa bagyo ng iyong buhay. Maaaring ikaw ay natapos mo na tapagtagumpayan ang bagyo sa buhay. But one thing I know, mga kapatid, sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon ng buhay mo, kasama mo ang Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Nandiyan pa kayo, mga kapatid? Amen. Meron po tayong, mga kapatid, na tinatawag na main storm sa Bible. Magkaroon tayo ng konting recap, mga kapatid, about sa storm in the Bible, mga kapatid. Before we proceed dun sa ating po mga binasa sa book of Acts, Acts 27, verses 21 to 44. Amen. Ang unang storm, mga kapatid, na binanggit sa Biblia, na tinatawag na Jonah storm. Jonah storm. Pwede pa proceed, bro? Alam natin po PowerPoint. Ang una, mga kapatid, is a Jonah storm. Yung Jonah storm, mga kapatid, na isinugo ng Panginoon, si Prophet Jonah sa lugar ng Nineveh. Siya po ay tumakas sa kung ano po ang pinag-uutos ng ating pong Panginoon. That's why, mga kapatid, dumanas siya, mga kapatid, ng storm sa kanyang buhay. When Jonah ran from God, nakaranas siya ng bagyo sa kanyang buhay. God caused the storm. Hindi lahat ng pagkakataon, mga kapatid, ang bagyo sa buhay mo, kaaway ang gumawa. Maraming pagkakataon sa buhay mo na inalaw yan ng Panginoon na ito po ay pagdaanan mo. Amen. Amen? Some storms, mga kapatid, caused by God when we are not in the will of God. Kapag nakikita ng Panginoon, mga kapatid, na yung landasin na tinatahak mo ay against sa kalooban ng Panginoon, He allowed storm na danasin mo sa iyong buhay. Nariyan ka, kapatid? Amen. Jonah's storm not caused by the devil. Ito yung natural na storm na pinapahintulutan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. God does not punishing the sailor. Amen. Yung marino, mga kapatid, yung mga kasama ni Jonah. Hindi yun ang target ng Panginoon, kundi ang target ng Panginoon kung bakit pinagdaanan nila yung storm na yun. Dahil tinakbuhan ni Jonah yung calling ng Panginoon sa kanya. Amen. Amen. Dahil nais ng Panginoon na gisingin si Jonah. God does want not to drown Jonah. God want to redirect Jonah to the work of God. Amen? Nais ng Panginoon, mga kapatid, kay Jonah na hindi siya malunod. Pagdadaanan niyo yung bagyong ito, pero hindi siya papabayaan ng Panginoon. Amen. That's true. Pagdadaanan mo
mo yung bagyo sa buhay mo na yan, kapatid, kaibigan, pero hindi ka papabayaan ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. When Jonah ran to the will of God, he will also run to the presence of God. Amen. That's true. Amen? When you run from God's call of your life, you are running for God's call. Amen. Kapag ikaw, mga kapatid, pilit mong iniiwasan, no, ang pagkakatawag sa iyo ng Panginoon, maaari, maraming pagkakataon, mga kapatid, iseset ng Panginoon sa iyo ang bagyo ng buhay mo. Ayun. Amen. That's true. Hallelujah. As a Amen. Christian, mga kapatid, God does not call you to stay away from sin, Amen. but He called you to stay in His will. Amen. Nais Praise the ng Lord. Panginoon, mga kapatid, na hindi ka lamang tumalikod sa iyong pagkakasala, pero nais din ng Panginoon na manatili ka, mag-abide ka sa presensya ng Amen. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Amen. Ang kalooban ng Panginoon sa atin, no? Hindi tayo magdusa. Amen. Ang kalooban sa atin ng Panginoon, mga kapatid, is to win souls and make disciples. His will, those who believe, this sign will follow. No? Tayo, mga kapatid, tinawag ng Panginoon, mga kapatid, to serve other people. Amen. No? Hindi ka sinave ng Panginoon, hindi ka iniligtas ng Panginoon para maghintay ka lamang until rapture. Amen. That's true. Now, you are saved. Mm. O ligtas na ako, mag-aantay na lamang ako ng patak ng bayabas. No? Hindi ganun, mga kapatid. Amen. Once ikaw ay niligtas ng Panginoon, mga kapatid, meron ka dapat gawin sa kaharian Amen. ng Panginoon. Amen. That's true. God wants you to use you, mga kapatid, para sa kingdom ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Niligtas ka ng Panginoon dahil gusto niya, mga kapatid, na magkaroon ng Diyos ng business, ng partnership sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. Na magbe-benefit yun ang kingdom ng Panginoon. Amen. Naran pa kayo, kapatid? Amen. Amen. So, kung ang Diyos pala, mga kapatid, ay may calling sa'yo, no? Ang iba sa atin, mga kapatid, hindi ko alam, in the near future, na darating, hindi natin alam, mga kapatid, yung katabi mo, tatawagin pala yung magpastor. Ooh. Yung katabi mo, tatawagin pala yung evangelist, mga kapatid. Yung katabi mo, pwede yung maging soul winner, discipleship maker, mga kapatid. Hindi natin alam, mga kapatid, hallelujah, kung anong calling sa atin ng Diyos. Hallelujah. Kung ang Panginoon, mga kapatid, ay natawag ka para magamit sa anumang uri ng ministry. Amen. Marahil ikaw ay taga-ayos ng upuan, marahil ikaw ay taga-walis, marahil ikaw ay taga-bukas ng aircon. Ano bang ministry yan, mga kapatid? Sa maliit na bagay, sa malaking bagay, mga kapatid. Kung Amen. yan ang calling sa'yo ng Panginoon and you respond to them, mga kapatid, yan Amen. po ay nalulugod ang Panginoon Amen. sa iyong buhay. Amen? Minsan, mga kapatid, tayo po ay nagbibingi-bingihan sa tawag ng Panginoon sa ating buhay. Kuriling. Aantay pa natin tayo po'y managinip. No? Para tayo mag-response sa tawag ng Panginoon. Amen? Amen. Ikaw ay pasaway, minsan pasaway ang iba sa atin, mga kapatid. Ikaw ay pumupunta sa Tarsus, imbis na Ninive. No? Like Jonah, mga kapatid natin pinag-uusapan. Sinend siya sa Ninive, mga kapatid. Pero instead sa Ninive siya pupunta siya sa Tarsus. Amen. Imbis na pupunta ka sa Nagoya, pupunta ka ng Osaka. Mag-universal. Magagala. No? Imbis na sa church ka pupunta ka sa Sunflower. Dariyan pa kayo? Amen. No? Ang calling ng Panginoon sa atin, listen mga kapatid, ang calling po sa atin ng Panginoon, it's not about convenience and comfort. Amen. Are you listening, kapatid? Amen. It's not about convenience and comfort. Amen. Ang Diyos po ay mahal na mahal ka, mga kapatid. Amen. At yung mga tao na nais niyang iligtas, mga kapatid, hallelujah, He will redirect your path. Amen. He will redirect your life, mga kapatid. At kung hindi ka nakikinig sa tinig ng Panginoon, mapipilitan siyang lakasan ang kanyang boses. Ang Panginoon, mga kapatid, He whisper. Amen. Amen. Kailangan mo pakinggan maigi. No? Hear Him well. Amen. Pero kapag ikaw
ay pilit mong nire-reject, mga kapatid, ang boses, ang tinig ng Panginoon sa iyong buhay, lalaksan niya yan, mga kapatid, until marinig mo yan, until sumunod ka sa kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. This is not mean God, mga kapatid. This is the God who loves the people so much. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Naniniwala ba kayo na mahal tayo ng Panginoon? Amen. Mahal din, mga kapatid, ng Panginoon yung mga tao na nasa paligid natin. Kaya, kayang abalahin ng Panginoon even yung comfort mo. In the middle of the night, Amen. there is a whisper. No? Bibigyan ka ng tinig ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At alam niyo, mga kapatid, ito po yung pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Amen. Na ito po yung ginawa niya sa ating pong buhay. Amen. Dahil kung hindi gumamit ang Panginoon ng ibang tao, mga kapatid, no? Wala po tayo ngayon dito, mga Amen. kapatid. Ang inyong lingkod, mga kapatid, kaibigan, kung hindi gumamit ang Panginoon, ang pastor, ng mga mamamahayag ng salita ng Diyos, wala po ako sa inyong harapan. Amen. Hallelujah. At marahil ikaw at ako, mga kapatid, marahil tayo, mga kapatid, na narito ngayon, kung hindi gumamit ang Panginoon ng instrumento niya para ikaw ibahagian ng salita niya, Amen. marahil wala tayo ngayon dito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Shall we praise God? Praise God. Hallelujah. If God don't allow anyone to respond to their call and bring that call into your life, kapatid, we are not here today. Amen. No? Marahil nariyan pa rin tayo sa dati nating mga buhay, Amen. mga kapatid. Kailangan natin mag-respond, mga kapatid, sa tawag ng Diyos. Somebody, mga kapatid, to say yes to Jesus so the gospel could be reached me. No? Dapat may tao, mga kapatid, na mag-respond sa call ng Panginoon Amen. sa kanyang buhay. That's true. That will benefit the kingdom of God. Hallelujah. So I will recover, mga kapatid, to the kingdom of God. At patuloy pang dinidevelop sa kaharian ng Diyos. Amen. Once na ikaw po ay ginagamit ng Panginoon, mga kapatid, pa-special song ka dito, hindi mo mamalayan, mga kapatid. Ikaw na pala, mga kapatid, ay magsusunglit na. Amen. Amen. Ikaw, mga kapatid, ay naimbitahan lamang na uupo. No? Tatayo na. Pero hindi mo alam, mga kapatid, maraming testimony ganyan. Amen. Kaya naimbitahan lamang na akala nila ay sila makikinig lamang. Amen. Pero dumating yung time na sila ay nagtitestify. Sila po ay ginagamit ng Diyos. Amen. Sila, Praise the Lord. mga kapatid, ay ginagamit ng Glory Diyos. to God. Amen. Nag-share, naghahayag ng kanyang mga salita. Amen. Amen. Hallelujah! Shall we clap our hands? Alam niyo, mga kapatid, kapag nag-respond tayo sa call ng Panginoon sa atin, hindi niya hayaan na tayo po ay mapariwara. Amen. Hindi niya hayaan na mapunta tayo sa maling direksyon. Amen. Even na wala tayong ginagawang mali, mga kapatid. Minsan papadalhan tayo ng Panginoon ng storm sa ating pong mga buhay. Hallelujah! Nariyan pa kayo, kapatid? Amen. Amen. Karamihan sa atin, mga kapatid, merong bagyo. Merong storm in life. Merong bagyo sa ating buhay dahil sa pagsaway natin sa kalooban ng Panginoon. That's Amen. true, kapatid. Amen? Ikaw ay, hindi ka ba nagtataka, mga kapatid, napakadami mong beshi sa trabaho. Napakarami mong kakilala. Bawat prefecture dito sa Japan, may kakilala ka. No? Hindi yan ay isang aksidente, mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo alam, mga kapatid, yan pala ay nais ng Panginoon sa iyong buhay. Na darating yung time, mga kapatid, you are the soul winner of this Amen. church. You are the Amen. disciple maker of this church, mga Amen. kapatid. Amen. Hallelujah. Amen. Pero kung ito i-reject mo, mga kapatid, kung ito i-reject mo sa buhay mo, hallelujah, at marami kang excuses, nakakahiya naman mag-imbita. Nakakahiya naman mag-solwing. Nakakahiya naman. Wala man lang akong maipakain. No? Ay, punta kay Aki. Dami ko pa. No, minsan ganyan tayo, mga kapatid. No? Amen? Ganyan pa kayo, mga kapatid. Amen. Amen. Minsan ini-exist natin na I am receiving. Tagapakinig lang ako. I am always a listener of this church. No? Kapatid! 10 years na tayo dito sa paglilingkod. Well, sa atin 5 years na sa paglilingkod, mga kapatid. Hanggang ngayon pa ba ay tayo po ay taga-upo pa lamang? Amen. I'm not talking Amen. about, mga kapatid, sa mga baguhan.
I know mga kapatid, yung mga bagong pinagdaanan din namin yan. Amen. Dadaan tayo sa process, mga kapatid. Pero kung ikaw po ay matagal na naglilingkod, hallelujah, para sa iyo to, kapatid, kaibigan. Huwag tayo manatiling tagabutas ng upuan. Inugatan na tayo, mga kapatid, sa ating kinaupuan. Amen. Amen. It's time, mga kapatid, to respond to the call of God in your life. Hallelujah. Hayaan mo, gamitin ka ng Panginoon. Hayaan mo. Huwag mong tatanggihan. Amen. Hallelujah. Even mga kapatid, hallelujah, ang ating katawan, when we stop releasing, mga kapatid, and you only receiving, no? Yung katawan natin, mga kapatid, kapag tayo nagre-receive, magre-react yan. No? Masama yan sa katawan. No? Kailangan ni out. Kailangan may release. When you receive, you release it, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kasi kapag you only receiving, mga kapatid, alone, amen, magsisimula manghina yung katawan natin. No? Sa isang mananampalataya, mga kapatid, kapag hindi mo yan i-release sa iyong buhay, kapag yan ay hindi mo pinagamit sa Panginoon, mga kapatid, mawawala po ang manifestation, the presence of God. They lose their anointing and protection of God. Mawawala yan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, hayaan mong i-please kita. O hindi ako, mga kapatid, hayaan mong Panginoon, ang Holy Ghost, ang mag-please sa iyong buhay, mga kapatid. To do God's will. To do God's will in your life. But, Lord, not your will. Not my will be done, but your will be done. Amen? Nandiyan pa kayo, mga kapatid? Amen. Kapag hindi ka nagre-respond sa will ng Panginoon sa iyong buhay, merong tinatawag na napakalaking alarm clock ang Panginoon na hawak-hawak. No? Yan po ay storm in life. Amen. No? Hallelujah. At ginamit ng Diyos yung bagyo na yan para gisingin si Jonah. Amen. He might use a storm to wake you up. Hallelujah. At yun po, mga kapatid, ang pangalawang storm natin pong itatapit ay Jesus Storm. Amen. Andyan sa ano? Jesus Storm, mga kapatid. Ito naman ay kabaliktaran po ng pangyayari sa panahon po ni Prophet Jonah. No? When he follows God's will, when he trusted God and exercising his faith. Amen. Nandiyan pa kayo, mga kapatid? Amen. Amen. So lahat pala ng bagyo sa buhay natin ay hindi magkakapare-pareho ng Amen. kadahilanan. That's true. No? May mga circumstances sa buhay natin, bawat individual, iba-iba, mga kapatid, ang ating storms in life. Amen. No? Maaaring meron dito, may parehong situation, pero magkaiba, mga kapatid, ang kadahilanan. Amen. Remember, kapatid, merong tatlong tao, mga kapatid, doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, meron katabi doon si Jesus. Si Jesus ay the Savior. Yung isa ay redeemed, mga kapatid. Hallelujah. Yung isa ay rebel, no? Yung isa ay naligtas, yung isa ay hindi naligtas, no? Remember, kapatid, kaibigan, sa ibang mga kaparaanan, we are facing storms in life. Amen. 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 Si Samson, mga kapatid, nakulong niya dahil sa kanyang pagiging womanizer. No? Yeah, womanizer. Tinanong ko pa kanina kung ano yung womanizer. Ano daw yung mamanaysya ko, babaero? Check boy, si Samson. Si Joseph naman, mga kapatid, ay nakulong dahil sa paglayo niya sa kasalanan. Di ba, tinukso siya ni Potiphar, mga kapatid, pinakita yun ni Potiphar yung kanyang legs. At nilayuan to ni Joseph, mga kapatid, siguro madaming sugat. Ay, grabe, klat. No? Nilayuan yun, mga kapatid, at dahil dyan, nakulong si Joseph. Pero tama yun. So, madaling salita, mga kapatid, tayo po ay humaharap sa ating bagyo ng ating pong mga buhay sa iba't ibang rason. Amen. Amen? Jonah is in the storm because he ran out to the will of God. Tinapuan niya. Jesus is in the storm because he was the will of God. Nakakuha, kapatid. Kasi siya mismo yung Panginoon, mga kapatid. God manifested into flesh. Amen. No? Kaya dumara na si Jesus sa storm na yun dahil yun po ang kalooban sa kanya ng Ama. Amen? He himself manifested into flesh. Amen. Amen? Nandiyan pa kayo, kapatid? Amen. Amen. At si Paul, mga kapatid, he
Yun po yung ating pong binasa, the story of Paul, mga kapatid. Na siya po ay nasa sitwasyon ng kanyang buhay na hindi yun sariling pasya niya, hindi yun sariling desisyon niya. Desisyon ng ibang tao na pati siya nadamay. Amen. Amen? So makakaranas tayo mga kapatid ng iba't ibang storm settings mga kapatid, at ang magiging reaksyon ay depende kung bakit ka naroon. Amen. Nariyan kayo kapatid? Amen. At kung bakit si Jesus ay nasa storm, dahil yan mismo sa kalooban ng Panginoon. He was the Son of God, kapatid. Nung si Jesus po ay lumalakad, no, dito sa mundo, lumalakad siya ayon sa will ng Panginoon. Amen. Kaya naman meron siyang kabaliktaran mga kapatid. So kung anong will ng Diyos, dahil siya mismo po ang Panginoon. Amen. Yung salita ni Jesus na nag-rebuke siya ng storm mga kapatid, the similar word na pag nag-rebuke siya ng mga demonyo. Amen. Kung mabukas natin sa Biblia mga kapatid, many times in the Bible, nirebuke niya mga kapatid ang mga legions of devil, no? At mga demonyo mga kapatid. Naniniwala ako kapatid, hallelujah, merong kakaibang pwersa na bumabalot sa storm ng pinaharap natin ngayon mga kapatid. Nais ng storm na yun na mga kapatid, pigilan tayo sa kung ano yung calling sa atin po ng ating pong Diyos. Amen. Pero kung babasahin natin mga kapatid yung istorya kanina, amen, or yung story, si Jesus ay pupunta sa lugar kung saan meron isang lalaking demon possessed. Remember that mga kapatid? No? Meron isang lugar doon mga kapatid kung saan pupunta ang Panginoong Hesus. Doon sa inaalihan ng masamang espiritu. Maaaring mga kapatid, kita-kita ng kaaway kung ano yung mission ng Panginoong Hesus doon. Kaya, dumaan ang Panginoong Hesus mga kapatid ng bagyo. No? Hallelujah. Hallelujah pa kayo mga kapatid? Amen. Alam ng kaaway na magkakaroon doon ng deliverance. Amen. Kaya pilit na tinukso ang Panginoong Hesus ng ating pong kaaway. Pero guess who won mga kapatid? Sino pong nagtagumpay? Ang Panginoon natin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At alam ko mga kapatid, itong mundong ating pong ginagalawan, ito po ay kaharian ng kaaway. No? Ito pong ating kinauupuan ngayon mga kapatid. Ito pong mundong ginagalawan natin kapatid. Ito po ay kingdom of Satan. Amen. Na napakalakas ng puwersa ng kaaway sa ating pong mga buhay. Amen? Amen. Kasi ang focus ng kaaway, mga kapatid, is to kill, to steal, and to destroy Amen. your calling. Hallelujah. Pero, kaya kanyang gulatin mga kapatid. Kayang gulatin ikaw ng kaaway, pero di kanya kayang pigilan. Amen. 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 Hindi dapat mga kapatid, hallelujah, hindi ka dapat tumalon sa bangka mo or mag-turn backward dahil ang naramdaman mo ang kaaway. No? Hindi mo kailangan magpanik kapatid. Kapag naramdaman mo ang kaaway, you have mga kapatid the word of God itself Amen. mga kapatid. Amen. You have the power to defeat the devil. Amen? Amen. You have the authority mga kapatid to rebuke and to resist the devil. Amen. Sabi ng salita ng Biblia, resist the devil and he will flee from you. Amen. Hallelujah. Ang kapangyarihan ng Panginoon mga kapatid ay sumasa iyo. Amen. That's true. Amen? The devil shows you some resistance in your family kapatid para magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan sa inyong pamilya. Huwag kang madi-discourage kapatid. Tuloy mo lang ang nais ipagawa sa iyo ng Panginoon. Amen. Kung nais mo ang pamilya mo ay makakilala sa Panginoon, focus sa goal mo kapatid. Amen. Focus ka lamang mga kapatid sa kung ano ang calling sa iyo ng Panginoon. Amen. Amen? Gawin natin mga kapatid, gawin natin example si Jesus. While he facing the storm mga kapatid, anong ginagawa ni Jesus? Natutulog. No? Kaya tayo ngayon mga kapatid. Amen? Si Jesus mga kapatid, he spoke to the storm. Amen? At anong nangyari sa storm? Nawala. Pati mga disipulo. Anong klaseng tao ito? Anong uri ng tao ito? Pati bagyo
alon sumusunod sa Kanya. Hallelujah. Naniniwala ako mga kapatid. Amen. Hallelujah. Naniniwala ako na ang pananampalataya ang nag-rebuke sa bagyo mga kapatid. Yung pong yun po yung pananampalataya nakakatulog sa gitna pa ng kahit dinaranas ng bagyo sa buhay niya. Amen? Amen. Bakit? Bakit ka nakakatulog sa gitna ng bagyo? Walang tulog kagabi. Amen? Bakit? Dahil alam mo mga kapatid, you are in the hand of God. No? Meron kang prinsipe ng kapayapaan sa iyong buhay. Amen. Praise the Lord. Meron kang Prince of Peace na pinanangigan mga kapatid. Hallelujah. Nasa gitna ka man ng problema at pagsubok, alam mo na kasama mo ang Panginoon. Amen. Bago ka pa man dumating sa sakuna, ikaw ay nabakunahan na. No? Bago ka pa man dumaan sa sapot-saring pagsubok ng iyong buhay mga kapatid, ikaw ay safe na. Amen. Ikaw ay naroon na mga kapatid. Hinahanda ng Panginoon mga kapatid yung sarili mo. No? Yung sarili mong ikaw ay malakas, ikaw ay matatag, at hindi natitinag. Hallelujah. So kapag ikaw ay nakakaranas ng resistance, at ikaw ay under attack ng kaaway mga kapatid, at dahil sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, help comes because you are in the will of God. Amen. Merong sumasaklolo sa iyo mga kapatid, at yan po ay ang ating pong Diyos. Hallelujah. At before mga kapatid, bago i-reveal ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, isusupply niya mga kapatid yung joy, Amen. yung strength, yung peace, yung love. Amen. Isusupply na ng Panginoon yan mga kapatid. Amen. Bago pa man dumating sa iyo ang pinakamabigat na pagsubok na yung pagdadaanan, Naka-ready na. naka-ready ka na, Amen. prepared ka na mga Amen. kapatid. Amen. Amen. Hallelujah! Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Amen. I know mga kapatid, if you are in God's hand mga kapatid, you know mga kapatid, God's got my family. God's got my finances. God's got my marriage. God's got my future. Amen. Alam mo may resistance sa kaaway mga kapatid, pero hindi ka pinapabayaan ng Panginoon. Amen. You are Thank you, under Jesus. attack mga kapatid, but you have Jesus. Amen. 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 You are safe. Amen. Amen. Sagot ka ng Diyos kapatid. Everybody say sagot ka ng Diyos. Sagot ka ng Diyos. Diyos. Sagot ka ng Diyos. At kapag sagot ka ng Panginoon mga kapatid, wala ka ng pag-aalinlangan pa Amen. mga kapatid. Amen. 100%. Hallelujah. At dumaranas ka man ng storms in life mga kapatid, you are not panicking. No? Hindi yung panicking, nanalipad. You are not panic. Hindi ka nagpapanik mga kapatid. Hallelujah. But the very interesting mga kapatid sa book of Acts natin kung binasa. Amen. Hallelujah. Nariyan pa kayo mga kapatid. Amen. Amen. Praise God, praise God. Kung aaralin natin mga kapatid yung panahon po ni Peter mga kapatid sa disipulo, no? Nag-rebuke sila ng bagyo mga kapatid. Peter is in the similar storm now. Si Peter po ay kinulong, kinadena, kasama ng ibang mga tao, mga preso mga kapatid. At siya po ay hahatulan kinabukasan. Remember, when you are in the situation of Peter mga kapatid, ikaw ay sumusunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. Why? Pero, ikaw po ay kinulong, ikaw ay kinadena. Wala ka, kung maisipin, wala naman akong ginagawang masama. Pero bakit ganito yung sitwasyon ng kinaharap ko? Amen. At marahil mga kapatid, hindi marahil eh. Si Peter mga kapatid, kinabukasan, bibitahin siya. No? Pero the attitude of Peter mga kapatid, hallelujah, siya po ay natili, gumagawa ayon po sa kalooban ng ating Amen. Panginoon. Amen.
Kung ikaw ay narito ngayon kapatid, if you are under attack, anong reaction mo? No? Ikaw ba ay nagpapanik? Pag ikaw ay nagpapanik, napakaliit po ng ating pong pananampalataya. Amen. You have a little faith. No? So kung tayo po ay nananatiling lumalago sa Panginoon, amen, ikaw po ay mahibig na nakakatulog. While you are facing the storms in life. Amen. Hallelujah. Amen. Dahil alam mo mga kapatid, ikaw po ay nasa malaking kamay ng ating pong Panginoon. You are in the hand of God. At kapag ikaw po ay nasa kamay ng Panginoon, mga kapatid, you are safe. Yes. Amen. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan ang Amen. Panginoon? We know mga kapatid, God me. Alam ko mga kapatid, magpapadala siya ng anghel na pwedeng magdala sa akin ng isdang pinapay. No? Remember mga kapatid, ang Panginoon ay nagpadala ng isda at pinapay. Nung siya po ay nangangaral doon mga kapatid. Ano ba yan mga kapatid? Hallelujah. Bagaman kakaunti, bagaman hindi imposible yung sitwasyon na ito, kayang gumawa ang Panginoon kahit pa sa napaka-imposibleng bagay. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. That's true. Alam natin mga kapatid na God is the great provider mga kapatid. Amen. He is never late. He is on time palagi. Amen. Some of us today mga kapatid, nagpapaling tayo mga kapatid sa napakaraming sitwasyon, sa napakaraming mga bagay. No? Marahil sinasabi natin, nagpe-pray naman ako. No? Nagpe-pray and fast din naman ako. Nagbabasa din naman ako ng Biblia. Pero at the end of the day, mabigat ang aking puso. Nagpapanik ako, nag-aalala ako sa maraming mga bagay. Yan po ay napakaliit po ng ating pong pananampalataya, kapatid. Amen. No? So, keep growing your faith. Yung faith na maliit na yan, mga kapatid, kaya yung palaguin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Keep coming to the church, kapatid. Keep worshiping God. Amen. Keep attending Bible studies, mga Amen. kapatid. Keep on the gawain, mga kapatid. Manatili tayo sa gawain. Manatili tayo sa circle ng tao, mga kapatid, Amen. na naglilingkod, na magpe-pray sa'yo, na mag-encourage sa'yo, kapatid, kaibigan. Huwag kang lalayo, mga kapatid. Amen. Huwag kang lalayo, kapatid. And you will learn and find some boldness, some authority to speak that storm in your life. Hallelujah. At matitestify mo, kapatid, na yan po ay na-overcome. Amen. Napagtagumpayan mo yan dahil sa glory ng ating pong Amen. Panginoon. Hallelujah. At ikaw mga kapatid, di mo alam, someday, somehow, gagamitin ka ng Panginoon to encourage some people in your community. Amen. Hallelujah. Ikaw mga kapatid, gagamitin ka ng Panginoon to disciple maker. Ikaw ay gagamitin mga kapatid ng Panginoon na mag-church planting ka mga kapatid at mapagkakatiwalaan ka sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Some of us, mga kapatid, gagamitin sa ministry ng Panginoon. Some of us, mga kapatid, magiging church giver na Amen. magbe-benefit niyan ay kingdom ng Panginoon. Amen. Nariyan pa kayo, kapatid. Amen. Nalakpak sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kapag ikaw, mga kapatid, titingin sa iyong sa kabilang side ng buhay mo na pinagdaanan mo, kapatid, marirealize mo, mga kapatid, lahat ng bato, lahat ng ibinato sa akin ng kaaway, na pagtagumpayan ko yan. Hindi dahil sa aking sarili, hindi dahil sa magaling ako, hindi dahil sa sarili kong lakas, kundi sa lakas na nanggagaling ko sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Let me tell you mga kapatid, the last story. Hallelujah. The Paul storm, mga kapatid. Review natin mga kapatid, yung Jonah storm natin pinag-usapan kanina. Ang nag-cause niyan mga kapatid dahil dinisobey niya Yun yung naging cause. yung kalooban sa kanya ng Panginoon. And number 2, Jesus' storm is caused because He is in the will of God. No? And lastly, the Paul storm natin pag-uusapan is caused by He is in the will of God. Remember, Jonah's storm is the consequences na kanyang kasalanan. Number 2, Jesus' storm was natural. Amen. But I believe may iba pang mga components behind that, mga kapatid. Amen. The Paul storm, ito yung storm kay Paul
ay pinakakaiba po sa lahat. Bakit? Because Paul storm caused by someone wrong decision. Dahil sa maling desisyon ng mga kasamahan niya, siya po ay naapektuhan. Listen kapatid, si Paul po hindi dapat napapunta sa sitwasyon na yun, mga kapatid. Amen. Amen. Kung itong kapten ng barko, mga kapatid, ay nakinig sana man lamang kay Paul, hindi nila sana na-experience yung bagyo sa kanilang paglalakbay. Ang kapten ng barko ay nagsarili ng desisyon. Minsan ganun tayo, mga kapatid. No? Bala desisyon tayo. Hindi tayo kumukonsulta sa ating pong Panginoon. No? Gumagawa tayo minsan ng ating pong sariling diskarte. Nagre-rely tayo sa sariling ating kalakasan, ating sariling kaunawaan. Pero the end of the day, mga kapatid, napapahamak tayo. Amen. Hallelujah! Si Paul po, mga kapatid, in the first place, mga kapatid, wala dapat dun sa bagyo na yun. Amen. Di dahil dun sa mga kasamahan niya pasaway, kaya siya dumaranas sa ganong sitwasyon. Na hindi lamang siya naapektuhan, even yung kanyang buhay ay naapektuhan din. Muntik pa siyang mamatay, mga kapatid. Hallelujah! Si Apostle Paul ay napakadaming experience, mga storm survival na kanyang pinagdaanan. No? This one, mga kapatid, bawa si Paul, ito pinagdaanan, itong bagyong ito, pinagtagumpayan niya ito. Sunod, itong isang bagyo, napagtagumpayan niya ito. And last, mga kapatid, ito pong ating pinag-uusapan. Ito pong bagyo na even yung kanyang buhay ay napunta doon sa panganib. Hallelujah! Nariyan pa kayo, kapatid? Amen. Sa madaling salita, mga kapatid, sa daming pinagdaanan ni Paul, masasabi natin, napaka-colorful ng buhay ni Apostol Paul. No? But kapatid, hallelujah, si Paul po ay napunta sa ganong sitwasyon dahil sa kapalpakan ng ibang tao. Amen. Paano nga ba siya nakasurvive sa storm na yon, kapatid? By persevering, by swimming and holding on to the broken pieces. Hallelujah. Amen. Tayo, mga kapatid, I want to discuss this, mga kapatid, before we end. Meron tayong 7 bagay. Si Apostle Paul ay may 7 bagay na i-share sa inyo. Yan. May 7 bagay si Apostle Paul na i-share sa inyo. No? Na marahil itong 7 bagay na ito, mga kapatid, ay magagamit natin when we are facing the storms in life. Are you ready? Amen. Ito lang po, mga kapatid. May mga bagyo tayo sa ating buhay, mga kapatid, na may experience. Amen. Makaka-experience at makaka-experience tayo, mga kapatid, ng bagyo. Amen. Dahil meron mga tao na mas mataas pa sa posisyon natin. Amen. Halimbawa, tayo po yung mga employee, no? May mga boss sa atin, mga kapatid, no? Karamihan sa atin, mga kapatid, ay may mga pastor, may mga parents tayo, mga kapatid, or someone, mga kapatid, in our life na nagde-decision sa atin po mga buhay. Amen. No? May mga ganyan tayo, mga kapatid. Because your decision can affect other people. Amen. Amen. That's true. At kapag ang gobyerno, trending yung gobyerno ng Jesus no? Kapag ang gobyerno ay mayroong sariling desisyon, mga kapatid, apektado, even our family, our Amen. That's business, it. mga kapatid. Yung ating ekonomiya, apektado dyan, kapatid. Kapag nag-shutdown ng gobyerno, no? Palalahanan niyo yung mga kakilala niyo, huwag sumama sa Marshall, sa EDSA. No? Revolution. Sa rally, no? Kapag nag-shutdown yan, mga kapatid, apektado, maging ang ating mga pamilya, no? Yung storm, pwede siyang mangyari, mga kapatid, sa government, sa business, sa family, sa church. Possible yan sa lahat ng bagay, no? That storm experience not just because of sinful nature all around. Common na yan na tayo po yung mamuhay sa makasalanang mundo. No? Bukod dyan, kapatid, we are living sa ibang mundo na bawat taong nasa authority, bawat desisyon na gagawin nila ay apektado po tayo. Amen? Amen. Number 1. Bisa natin to.
Forgive those who are responsible for the storm you're facing now. No? Maging mapagpatawad. Sabi dyan sa ating mga nabasa, Acts chapter 27 verse 21, but after long abstinence from food, then Paul stood in the midst of them and said, Men, you should have listened to me, and not have sailed from Crete and incurred this disaster and loss. Si Apostle Paul, pinalalahanan niya yung captain of the ship, no? Na huwag tayong dumaong dito dahil namusap sa akin ng Panginoon. Dahil itong captain of the ship na ito, mga kapatid, ay pasaway, may sariling decision, walang decision, no? Si Paul po, mga kapatid, ay hindi niya pinakinggan. No? Ang Panginoon namusap kay Paul. Ito yung mangyayari sa inyo. Ito yung gagawin nyo. Pero hindi sila nakinig kay Paul, mga kapatid. Kaya naman, ang nangyari, amen, napahamak sila. Amen? Binibilisan ko lang, mga kapatid. Hallelujah. Kaya minsan tayo, mga kapatid, kaya tayo napapahamak. Hindi tayo nakikinig sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Amen. Amen. No? Minsan ganyan tayo, lalo pag in love tayo, mga kapatid. Yun lang. Wag yan, wag yan. Wag yan. Ay, Lord, eh. Sayang naman, cute eh. Minsan ganyan tayo, mga kapatid. No? Mas nananaig yung ating pong desire, mga kapatid. Hindi natin ina-acknowledge, mga kapatid, kung ano yung nais ng Panginoon. Amen. Amen. Maring ikaw ay, hallelujah, marahil ikaw, mga kapatid, dumaranas ka sa sitwasyon ng buhay mo na palagi kang pinapagalitan sa trabaho, na palaging ikaw ay sinagsasalitaan hindi maganda ng iyong kapwa. Pero one thing, mga kapatid, na ginawa ni Apostle Pablo, amen, siya po ay nagpatawad. No? Pinatawad niya yung mga kasamahan niya, hindi nakinig sa kanya, mga kapatid. Learn to forgive, mga kapatid. Amen. Kung ano man yung ginawa sa iyong masama, learn to forgive. Forgiveness is not change your past, but it enlarge your future. Amen. Kung ikaw ay patuloy, mga kapatid, hallelujah, na kinikimkim yung bitterness, unforgiveness sa iyong puso, mga kapatid, hallelujah. Marahil, mga kapatid, ikaw ay nasa storm ng buhay mo. Amen. Na ikaw ay hindi nagpapatawad. That kind, mga kapatid, you are facing the storm in your life. Hallelujah. Eh brother, napakahirap magpatawad. Parang hindi ko naman kaya. No? Forgiveness, mga kapatid, is not amnesia. Amen. Kapag ikaw ay nagpatawad, totoo yan, hindi mo nakakalimutan yung ginawa niya. No? Pero mga kapatid, you can train your mind, your thoughts, mga kapatid, na pwede mong alalahanin, mga kapatid, turn it for good. No? Amen. Pwedeng marahil yung pinagsalitaan ka ng masasakit, ginawa ka ng hindi maganda, mga kapatid, turn it for good, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Alalahanin mo, mga kapatid. Hallelujah. Na yun, mga kapatid, yung mga bagay na yun ay pinagdaanan mo. At yun, mga kapatid, ay hindi mananatili sa iyong buhay. Mga kapatid, pipiliin mo pa rin magpatawad. Amen. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon nga nagpatawad, mga kapatid. Bakit hindi ikaw magpatawad? Amen. Amen. The God turn your wounds into scars, and your scars turn to stars, and it will become your testimony for the glory Amen. of God. Amen. 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 Pangalawang bagay, mga kapatid. Hallelujah. The storm, wala po yung ating projector. The storm might destroy your ship, but don't let it sink your faith. Amen. Acts 27 verse 22, ang sabi, and now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only of the sheep. Amen. Ang ginagawa ng storm, mga kapatid, sa ating pong buhay, no, ay wasakin kung nasaan ang ating sheep. Amen. Sheep represents, mga kapatid, hallelujah, yung ating pong pananampalataya. No?
No? Nais kong sabihin sa inyo kapatid, huwag tayong maging masyadong attached sa ating position or title sa ating pong mga buhay. Bakit mga kapatid? Dahil ang ship po, mga kapatid, ang ship po ay masisira. Pwede po yung mawasak mga kapatid. Ang Diyos hindi niya promise mga kapatid na isisave niya kung ano yung mga title natin sa ating pong mga buhay. Yung pala yung ship mga kapatid. Yung titulo, yung trabaho natin, no? Yung sitwasyon natin mga kapatid, pwede yung wasakin ng storm. Pero one thing we know mga kapatid, hallelujah, hindi ka papabayaan ng Panginoon malunod. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. That's true. Hallelujah. He promised to save your soul, kapatid. Kaya naman si Jesus, amen, palagi niyang pinag-prepare mga kapatid yung kanyang mga disipulo. No? Sabi dyan sa Luke chapter 22 verse 32, "But I have prayed for you that your faith should not fail, and when you have returned to me, strengthen your brethren." Yung maliit na pananampalataya na meron sa iyo, kapatid kaibigan, kung yan mga kapatid i-exercise niyan, ipapagamit mo sa Panginoon. Hallelujah. Dumanas ka man ng pagsubok, maraming pagsubok sa iyong buhay. Yan po ay lalago at lalago. Amen. Hallelujah. Ang kaaway hindi siya after your ship, but he is after your faith. Ang kaaway mga kapatid kaibigan, hindi siya nakapokus kung anong status ng iyong buhay. Amen. Ang focus niya mga kapatid, your faith. Nais niya yung wasakin mga Amen. kapatid kaibigan. Ang kaaway hindi siya interesado sa katatayuan mo sa iyong buhay. Ang interest niya mga kapatid ay wasakin. Listen, ang nais ng kaaway wasakin yung relationship mo sa Panginoon. Amen. Nasa sayo na yan kung ipapawasak mo yan sa kaaway. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, yung greatest loss na pwedeng sasapitin ng tao, hindi yung mawalan ka ng pera. No? Hindi yung mawalan ka ng cellphone. The greatest loss, mga kapatid, yung mawalan ka ng pananampalataya sa Panginoon. Amen. That's true. Kaya naman, our Lord Jesus Christ always prayed for Peter, mga kapatid. Amen? Pwede mong itapi yung katabi mo? Sabi mo, don't lose your faith. Ayun, don't lose your faith. Huwag kang mawawalan ng pananampalataya. Anumang sitwasyon, anumang panahon na pagdadaanan at pagdadaanan mo kapatid, huwag kang mawawalan ng pananampalataya. Amen. 1 Timothy chapter 1 verse 19, having faith and a good conscience which some having rejected, concerning the faith have suffered shipwreck. Amen. Maybe mga kapatid, nandito ka ngayon sa iyong trabaho, no? Nandiyan ka sa sitwasyon ng iyong buhay. You are suffered shipwreck. Alam mo yung shipwreck, pagkawasak mga kapatid, no? Ng iyong bangka. No? Maybe because we went through your family, you got your marriage shipwreck. No? Marahil mga kapatid, hallelujah, nandun ka sa sitwasyon na broken ang iyong pamilya, na hindi maayos ang relationship nyo sa iyong asawa. No? Don't lose your faith, kapatid. Hold on to God. Ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, tumitingin siya, mga kapatid, hindi lang sa tao na naniniwala, tumitingin siya sa mga tao patuloy na nagtitiwala. Amen. Hallelujah. The storm not really claim your faith, mga kapatid, but the storm expose that you have too much faith in your ship. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Yung bagyo ay hindi niya intensyon, mga kapatid, kunin yung pananampalataya mo. Pero yung bagyo, pwede niyang gamitin ng Panginoon upang ipakita sa iyo na masyado kang maraming Amen. pananampalataya na Hallelujah. nandyan sa ship mo. Amen. Amen. Hallelujah. The faith in God is our anchor. Amen. Ang pananampalataya sa Panginoon yan ang ating pong angkla. No? He keeps me stable in the storm. No? Ang aking pananampalataya ay wala sa akin. Wala sa ating trabaho, wala sa ating asawa. No? Wala sa ating church, mga kapatid. Ang pananampalataya, mga kapatid, is not all about us. Amen. It's not all about other people around Amen. us, mga kapatid. It's all about God. He Amen. Himself Hallelujah. alone. Amen. Sabi niya naman nagagaling ang pananampalataya. Paul said, I know whom I believe.
And Job said, though he slay me, I know my Redeemer lives. Amen. Hallelujah. Though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod, staff, they comfort me. Surely the goodness and mercy shall follow me all the days of our life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Come on, kapatid. Amen. If you have faith in God, some praise to God. Shall we clap our hands to God? Amen. Hallelujah. Let your faith be purified, not to destroy. That is why, kapatid, our faith is not defined by the storm, but refined by the storm. Hallelujah. Kaya mapapawid ito, refiner's fire. O, diba? My heart's one desire. Matanggil nyo yung kumanta, kapatid. Diyan ba kayo? No? Number 3, storms don't mean God is absent, just like clouds don't mean the sun is God. No? Hindi ibig sabihin na ikaw ay nasa gitna ng bagyo, ikaw ay pinabayaan na ng Panginoon. No? God is with you and we will assuring you, kapatid. Amen. When you are in His will, not be afraid, mga kapatid. Second thing, He assuring you when He had you. Ang nais ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Marahil ikaw ay may storm sa iyong buhay, mga kapatid. May assurance, mga kapatid, ang ating pong Panginoon. Hindi kanya iiwan, hindi kanya papabayaan. Amen. Like the story of Paul, mga kapatid, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Amen. No? Bagaman nawasak yung kanilang sinasakyang ship, mga kapatid, pero nanatili silang buhay, nanatili sila, mga kapatid, hallelujah, na nagtitiwala sa Panginoon. Marahil ikaw, mga kapatid, dumaranas ka ng samot-saring problema, samot-saring pagsubok, mga kapatid, na hindi mo alam ang gagawin mo, mga kapatid. Tingin ka lagi sa Panginoon. Amen. Exercise your faith, mga Amen. kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And we will assure, mga kapatid, God will never leave us nor forsake us. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. God is in control. Alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Amen. Hallelujah. Number 4, mga kapatid, not everything God is involved in will end up in the miracle. Sabi dyan, mga kapatid, maraming possibility na pwedeng mangyari sa ating buhay. Hindi porket lumalakad tayo, lumalapit sa kalooban ng Panginoon, ay very smooth na yung ating kalalagyan, mga kapatid. Dadaan at dadaan tayo, mga kapatid, sa pag-shake ng ating pong pananampalataya. Dadaan tayo sa maraming pagsubok, sa shaking, mga kapatid. Hallelujah. But the ending, mga kapatid, hallelujah, hindi tayo mananatili, mga kapatid. Hallelujah. Sa Amen. storm na ating pinagdadaanan, there is rainbow after the rain. Amen? Amen. Amen. Remember, mga kapatid, palagi, once you are facing storm in life, hindi ka papabayaan ng Panginoon. Amen. Amen. Our God's gonna, hallelujah, hindi niya i-allow na mawasak tayo, Amen. mapahamak tayo, mga kapatid, because we are in the hands of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Always learn to appreciate God's presence, mga kapatid. Marahil tahimik pala, marahil sa pagsubok mo, mga kapatid, na parang hindi mo nararamdaman ang pagkilos ng Panginoon, no? Pero, mga kapatid, kaibigan, hindi silent ang Panginoon, hindi bingi ang Panginoon para hindi niya malaman ang pinagdadaanan mo. Amen. He knows everything of you, mga kapatid. Kaya patuloy kang lumapit, patuloy kang magtiwala sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Number 5, don't lose your spiritual appetite in the storm or you'll face spiritual starvation. Amen. Si Paul po ay nasa bagyo dahil sa maling desisyon ng ibang tao. Si Paul po, mga kapatid, hindi mo siya makikitaan ng bitterness sa kanyang puso, maging sa kanyang pong pananalita. Si Paul po, mga kapatid, ay nagtiwala sa sinabi ng Diyos sa pangusap ng anghel sa kanyang mga kapatid. No? Dapat niyang maunawaan, kapatid. Kapag ikaw ay humaharap sa storm, yung storm na yan, hindi niya maaagaw yung pananampalataya Yes. sa Panginoon. Amen. Amen.
ito ay makakatulong, mga kapatid. In fact, mga kapatid, yung storm na yan, na kinakaharap mo, makakatulong pa yan para malaman mo, mga kapatid, yung pananampalataya mo sa Panginoon ay gano'n na lamang pala. Hallelujah! Nandiyan pa kayo? Amen. Kasi mga kapatid, kaibigan, kung mawala yung appetite natin, no, sa pakikinig ng salita po ng Panginoon, na kapag tayo nakikinig na parang wala, kapag tayo nag-pray, parang hindi kumukulikta sa Panginoon, you are facing, mga kapatid, you are battling, mga kapatid, lumalaban ka, mga kapatid, sa storm spiritually. Amen. Hallelujah. Come on, mga kapatid, kung wala kang nararamdaman, mga kapatid, kung feeling mo napapagod ka na mag-church, kapatid, kaibigan, pilitin mo yung sarili Amen. na mag-church. Amen. Pilitin mo yung sarili makinig ng salita ng Panginoon. Amen. Pilitin mo yung sarili na mag-worship sa Panginoon. Amen. Because worship is not all about emotion, mga Amen. kapatid. Amen. It's all about you and God. Amen. Hallelujah. Huwag tayong diktahan ng ating emosyon, mga kapatid. Hallelujah. Pilitin natin, mga kapatid. Once we are stopping, mga kapatid, kapag ikinat na natin, mga kapatid, hallelujah, yung ating sarili sa paglapit sa Panginoon, nangangalib ka, kapatid. Amen. Amen. Pero mga kapatid, bagaman ganyan ang pinagdadaanan mong kapaguran, hallelujah, kapaguran, hallelujah, pero pipiliin mong lalapit sa Diyos, mga Amen. kapatid. There is so much joy in your heart. Ibabalik at ibabalik ka ng Panginoon. Amen. Ibabalik ng Panginoon yung joy mo, mga kapatid. Ibabalik ng Panginoon yung peace mo. Ibabalik niya yung Panginoon, ng Panginoon, mga kapatid, yung mga nawala sa iyo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kasi kung hahayaan mo yan, mga kapatid, it will destroy you as a person. It will destroy you as individual. It will destroy you as a Christian. Amen. Don't allow, mga kapatid, na manlamig ka sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Patuloy ka lumapit. No? Hawakan mo yung isipan mo, kaladkalin mo, ilapit mo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Number 6, malapit na. Survive the storm by holding on to what's left, not what you lost. Alam niyo, mga kapatid, kapag humaharap tayo sa storm ng ating pong buhay, minsan, yung future natin, hindi natin makikita, no? Napakadilim, hindi ko alam kung patutunguhan ito. May katapusan pa ba ito? No? Minsan, ganyan tayo, mga kapatid. Kapag humaharap tayo sa matinding dagok ng ating pong mga storm sa ating mga buhay. Amen? But listen, mga kapatid, huwag mong alalahanin yung bukas. Amen. Bagos alalahanin mo yung mali. Amen. 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 God's got you, kapatid. Everybody say, God's got me. God's got me. Kapag ang focus mo ngayon, mga kapatid, yung isipin mo, mga kapatid, don't focus on what you don't have. Huwag nating hanapin, mga kapatid, yung mga nawala sa atin. Amen. Yung nawala sa atin, nawala na yan eh, hindi na yung may babalik. Pero mga kapatid, kung ang focus mo, yung meron ka ngayon, mga kapatid, yung meron ka ngayon, mga kapatid, pwedeng gamitin niya ng Panginoon para ibalik sa'yo yung mga nawala sa'yo. Amen. Hindi pa Amen. siksik, liglig, at umaakot. Kaya mga Amen. kapatid. Kahit pa yan, mga kapatid, 99% yung nawala sa'yo at ang natira sa'yo 1%. Mga kapatid, kayang gamitin ng Panginoon yung 1% na natitira sa'yo. Remember, mga kapatid, nakarang mga pag-aaral, the jar of oil, no? Nag-supply, nag-provide ang Panginoon doon sa babaeng balo, mga kapatid, lubos siyang pinagpala. Hallelujah. Hallelujah. Maaaring isipin mo, mga kapatid, na napaka-unfair naman. Napaka-unfair naman ng Lord. Hindi unfair ang Panginoon. He is fair and just, mga kapatid. Hallelujah. Hayaan mo, mga kapatid, huwag ka mag-focus sa mga nawala sa iyo. Mag-focus ka, kapatid, sa kung anong meron ka ngayon. Amen. Number 7, lastly, if God doesn't apart the sea like He did for Israel, calm the storm like He did for Jesus, or send the fish like He did for Jonah, He'll give you the strength to swim just as He did for Paul. Amen? Kung hindi dumating yung fish, mga kapatid,
Nung time na wala silang makain, no? Nung si Jesus Christ, mga kapatid, naghanap ng pagkain, mga kapatid. He provide the fish and loaves, tinapay at isda. Pinakain ng libo-libong mga tao, mga kapatid, nakasama nila. Kung hindi na hati yung dagat na pula para dumaan yung mga tribo ng Israel, mga kapatid. Hallelujah. Kung ang lahat ng pagkirubyok mo ay hindi nag-work, no? Lihans ka ng lihans sa may sakit. Ibis na gumaling, namatay. No? Yung mga ganyan, mga kapatid. Huwag kang madadoubt, mga kapatid. Huwag kang titigil. Hallelujah. Put some swimming clothes on and start swimming. Ano daw? Kapag ang bundok, mga kapatid, ay hindi mag-move, kahit anong spell, no? Kahit anong abracadabra mo dyan sa bundok na yan, at hindi yan mag-move, no? Kunin mo yung pala mo, hukayin mo. Start moving, kapatid. Why? It takes much some faith to swim the shore. As it is. Sometimes, mga kapatid, we need saving faith to survive. Amen. Sometimes we need the saving faith to survive in the storm than to stop the storm. Amen. Minsan, panalangin tayo ng panalangin, Lord, mawala na yung problema at pagsubok na ito. Pero nandiyan pa rin. Minsan, hinahayaan niya ng Panginoon para ma-develop ka. Amen. Minsan, hinahayaan ng Panginoon yan para makita ng Panginoon na ikaw pala ay may natitira pang pananampalataya sa Kanya. Yung natitirang pananampalataya na meron ka, kaya yang palakihin ng Panginoon. Amen. That's true. Hallelujah. Amen. Sa kabila ng bagyo, nandyan ang kamay ng Panginoon. Amen. Hindi Kanya papabayaan malulog. Yes, possible masira yung sinasakyan mo, mga kapatid. Pwedeng mawala yung mga kapatid, kung sino man yan. Pwede niyan kunin ng Panginoon. But one thing for sure, mga kapatid, hallelujah, hindi ka papabayaan ng Panginoon. Amen. That's Sa sitwasyon true. mo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, possible masira ang sasakyan mo, mga kapatid. Pero di ka papabayaan ng Panginoon malunod. Amen. Gusto ko ma-appeal yung mga verses na ito, kapatid. Nasa cellphone mo, bro. Amen. Deuteronomy chapter 36, verse 6, and said, sabi, be strong and good courage, do not fear, not be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Amen. Joshua 1:5, no man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will lead you. I will not leave you nor forsake you. Amen. Psalms chapter 37, verse 25, I have been young and now I am old. Yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. Amen. Isaiah 41, verse 10, fear not, I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with the righteous right hand. Hebrews chapter 13, verse 5, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For He Himself has said, I will leave you nor forsake you. 1 Kings chapter 8, verse 57, I will bring the blood. May the Lord our God be with you as He was with our fathers. May He not leave us nor forsake us. Isaiah 42, verse 16, I will bring the blind by the way they did not know. I will lead them in paths they have not known. I will make darkness light before them and crooked places straight. Their things I will them and not forsake them. Hallelujah. Psalm chapter 94, verse 14. For the Lord will not cast off His people, nor will He forsake His inheritance. Last verse, Romans chapter 8, verses 38 to 39. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor heights, nor depths, nor any other created thing shall be able to separate from the love of God in Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, ang Panginoon, mga kapatid, hindi Kanya papabayaan. Amen. Anumang sitwasyon, anumang panahon,
anumang storm ng iyong buhay, hindi kanya papabayaan. Amen. Let us stand, mga kapatid. I want to ask you a question, mga kapatid. Are you in the middle of storm right now? Yes. Amen. Marahil ikaw ay nasa financial breakthrough o financial breakdown. Marahil ikaw ay nasa